Jesus understood our weaknesses. We just need to acknowledge that we need Him. Amen? That we can do nothing without Him. Tanggapin lang natin mga kapatid ko na, kasi kung minsan masyado tayong ma-pride, di ba? Mapagmataas din natin matanggap na kailangan natin ang Panginoon. Pero, kung tayo ay aware sa mga weaknesses natin, do not feel condemned. May mga taong, yes, alam niyo masama siya. Alam mo yun, meron tayong maruming kahapon. Hindi perpekto buhay natin. Meron ditong, alam mo yun, disgrasyada, nakailan na ng asawa. Hindi ko kayo pinapalinggan. But the point is, kung ang past natin ay marumi, kung ang past natin ay magulo, kung mabaho ang kahapon natin, the good news is, it doesn't matter to the Lord. What matter is your now. Amen? Opo, babaho po ako ng pastora, hindi po kasi ko naliligo. Hanggang ngayon po. Iba naman yon. Ang sinasabi ko, yung buhay natin. Do not feel condemned. Amen. Isang paalala. Yes, we have weakness. But do not feel condemned. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ano yung sabihin ng condemnation? Kahatulan. Wala nang kahatulan o hindi nakahatulan ang sino mang na kay Lord na. Amen po ba? So do not condemn yourself. Mahina po ako, nagkasala po ako. Paano po yun? Na kay Lord na ako ngayon, nagkasala ako. Ano sinasabi sa 1 John 1:9? If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Isa lang naman ang paraan eh. To turn your weakness into strength, then confess. Amen. And God will forgive us and to cleanse us and will cleanse us. So mga kapatid ko, Jesus understood our weaknesses. We just need to acknowledge that we are weak. And we need to rely on Him. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. If we really depend on Him, depend, sabihin natin, depend. Sabihin natin, rely. Sabihin natin, acknowledge. Depend on God, lean on God, rely on God, and acknowledge God as our source of strength. Lalakas tayo. He gives us strength to overcome those weaknesses. Amen? Lagi ko sinasabi to, huwag mo sabihin hindi mo kaya. Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong sabihin hindi mo kaya. Depend on God, rely on God, lean on God, and acknowledge that you are weak in front of God. And without Him, we are nothing. We cannot make it without Him. Amen? Saan tayo pupunta sa mundong ito para magtagumpay? Kay Lord lamang. Sabi nga ni Pedro, Lord, saan ba kami pupunta? Nasa iyo na lahat. Nasa iyo buhay. Nasa iyo katotohanan. May iba pa kami pupuntahan? No choice yan, no? Wala naman talaga ibang choice eh. Napili mo na kung anong pinakamainam. Sabihin mo sa katabi mo, napili mo kung anong pinakamainam. Ay, napili na natin kung anong pinakamainam. So mga kapatid ko, isa pang nakakatuwang bagay, ano? Kapag pinili tayo ng Panginoon at hindi natin alam yung pinapagawa niya sa atin, the more that we seek God seriously. First time ni sister na ma-assign dito sa presider. Naalala niyo yung first time na binigyan kayo ng assignment? First time ko yung pinakanta, first time ko yung pinapray, first time ko, alam mo yun? First time kang binigyan ng pagkakataong makapaglingkod kay Lord. Ano ang ginawa mo? Hindi ba? We seek Him? Seriously? Alam mo yan, Lord, hindi ko to kaya. Di ba? Bakit ginagawa ni Lord na binibigay sa atin ng mga assignment na talaga alam natin hindi natin kaya? Because God wants us to rely on Him. Amen. Hindi ba? Alam mo yan, talaga alam na alam mo galing kay Lord yung ibinubugay niya sa atin? Amen. Hindi ba? Because it's from God. So seriously seek God. The more na hindi natin kaya, the more nga tayo nagtitiwala sa Panginoon eh. Kaya ang isang taong matagal ng Kristyano, alam mo yun, matagal na nagpipreach, matagal na nagtuturo, alam mo yun, sanay na, matalino na, alam na niya ang, di ba? Balik-balik na rin mo ng Biblia, kabisado na niya, nagiging complacent. Ano yung sabihin? Hindi na nagpe-pray, hindi na nag-aaral, alam ko na yan.
Di ba? Wala nang outline. Di naman nila alam yun eh. Pero mga kapatid ko, we need to seriously seek God. So mga kapatid ko, kapag nagsimula na tayong hindi hanapin ang mukha ng Panginoon, doon tayo nagsisimulang mapagod. Sino mga pagod? Doon tayo nagsisimulang ma-exhaust. Doon tayo nagsisimulang matuyot. Doon tayo nagsisimulang ma-bored. Tanong mo katabi mo, are you bored? Iniisip ko na minsan, bakit kaya ganon? Ang love relationship kay Lord is like a friendship, it's not a duty, di ba? Ang love relationship natin kay Lord ay dapat na ine-enjoy. Hindi parang isang barely made it na nagtitiis lang ako nasa church. Ayoko na sa church. Bakit kaya may mga tao pagka nasa church parang sinisilihan ng mga puwet? Gusto na umalis agad. Hindi ba matatapos? Tagal naman mag-preach si Pastora. Ayun na naman, isang oras na may kita naman mag-preach. But our relationship with God must be enjoyable. Amen po ba? Hindi tayo dapat naboboard. Ulit-ulit na lang po. Pagdating sa umaga, magpe-pray, SGS, preaching, puro gano'n lang, uwi sa gabi, gano'n. Hindi ba kayo nag-enjoy? Dapat natin ini-enjoy ang relationship natin sa Panginoon. Ang problema, kaya tayo tired, kaya tayo exhausted, kaya tayo dried. Tinamig katabi mo, tuyot na ba? Ang freshness ay pananatili sa presensya ng Panginoon, di ba? Psalms 1, ininitula tayo sa puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Nakatanim sa tabi ng batisan at ang batis ay merong tubig. Diba? Hindi natutuyuan, namumunga sa kapanahunan. So, tinan mo yung katabi mo, mukha ba tuyo? Sabihin mo sa kanya, magbabad ka kasi sa presensya ni Lord, bakit hindi ka natutuyo? Amen! Do not wait until you are exhausted before we build ourselves up in the Lord. Hinihintay natin ma-exhaust muna tayo bago tayo magpalakas sa Panginoon. Diba? We must set ourselves na lagi tayo lumabas sa Panginoon. Sa totoo lang, kaya tayo nagiging weak kadalasan sa trabaho. Alam mo yun? Nangulit ang alaga. Ayaw kumain. Ayaw gumawa ng homework. May party. Di ba? Ano magiging reaction natin? Most of the time, alam mo yun, magiging impatient na tayo. Pero ito isang bagay na sa akin ng Panginoon. Kasi yun nga, dahil mga katulong tayo dumadating sa point na parang hindi na natin kaya magtrabaho, ang hirap na, Lord. Kakapagod na, kasawa na itong routine na to. Alam mo yun, gigising sa umaga, magluluto ng baon ng alaga. Alam mo yun? Dumadating talaga sa point yan. Pero ano dapat natin gawin? Yung sinasabi ko, stay covered. Bago pa tayo maging impatient, bago pa tayo magkasala sa Panginoon, bago pa tayo maging exhausted, pag-pray natin every morning pagising natin, Lord, nangihinaan na ako pero give me strength para makapagpatuloy ako sa trabahong ito. And do not forget, you are Christians, happen to be a domestic helper. Amen. Do you get it? Yes. We are Christians, happen to be a domestic helper. We are servants of God, happens to be a domestic helper. Ang unang calling natin mga kapatid ko, pero huwag natin kakalimutan domestic helper tayo. Amen. Dadating tayo sa bahay, I am a servant of God. And I happen to be a domestic helper. Tapos sabihin ng amo mo, pack your things and eat yourself. Mga kapatid ko, lagi nating tatandaan ang mga lingkod tayo ng Diyos. Amen? Para hindi tayo ma-exhaust sa trabaho natin ito, lagi nating tatandaan, ano ba ang mission ko? Ano ba ang calling sa akin ni Lord? Even if you are weak, God called you. Amen? Bigati ka nga. You are a missionary in Hong Kong. Amen. Amen? Ano bang ibig sabihin ng missionary? Nagdadala ng mabuting balita ng Panginoon sa mga taong ligaw. Amen? Sabihin mo, ako yon. So, kung mong isipin, domestic helper lang ako dito. Ay, kailan ba ako magiging amo? Ay, kailan ba ako hindi magtatrabaho kung magpapasahod? Huwag mo kakalimutan ang calling mo. Amen? At ang mission natin dito. Kaya tayo napapagod, nakakalimutan natin yung ibang bahagi ng ating pagkakatawag.
yung ibang bahagi ng ating buhay. Ako rin ay katulong, pero nagpapastor ako. Minsan iniisip ko yun eh. Ang hirap-hirap magkatulong, tapos sa linggo magpapakain pa ako sa mga tao. Lord, ano ipapakain ko sa kanila pag pagod na pagod ako? Nag-i-expect yung mga yan na mabubusog sila tuwing linggo. Anong gagawin ko? Seriously, seek the Lord para may mapakain. Sardinas? Kukuha ko ng sardinas? Tuna! Ang hirap, di ba? Pero mga kapatid ko, kinakaya natin. Why? Build ourselves in the Lord. Amen? So kung napapagod ka na, natutuyuan ka na, natutuyot ka na, kay Lord tayo kumuha ng lakas. Psalms 100 verse 1, anong sabi dyan? Serve the Lord with gladness! Tumawa nga tayo. Tatawa na ako trapida. Serve the Lord with gladness! Mga kapatid ko, nalulungkot ka ba sa pagdilingkod kay Lord? Alam mo yan, pupunta tayo ng linggo dito, nga bahaba ng mukha natin, humihilahod tayo. Serve the Lord with gladness! Amen! Masaya ka ba? Sabihin mo yung tabi mo, masaya ka ba? Very much. Iniisip na minsan, bakit kaya yung mga tao nalulungkot pag nagdilingkod kay Lord? Alam mo, dapat tayo maging masaya. Binigyan ka ng isang assignment, huwag kang magreklamo. Gusto ko siyang leader. Alam ko sa tono eh. Maging masaya ka sa kung ano binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Everyone is a gift. Everyone is a talent. Everyone, di ba? Has abilities na nasa Kanya na wala ang iba. So mag-enjoy tayo sa kung anong binigay sa atin ni Lord. Diba si Sister Maricel? Anong ministry niya? Tagabuhat ng mga bagahe niyo linggo-linggo. May nagtanong daw sa kanya, Sister, ang laki siguro nakita mo dito, ano? Wala po siyang sahod. Si Lord ang nagpapasahod sa kanya. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa palagay niyo ba, may kita yung mga tagapamalengke natin dyan? Tinahin nila, nakita nyo, tinahin nila ang kurtina. Praise God yung mga ating mga BIR dyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong nakaraang taon, ang ginastos natin dito, 5,000. Mahigit, wala pa gilid. Pero ngayon, kulang 1,000 lang to. Dahil yung labor, si Lord ang magpapasahod sa kanila. Si Sister Day, yung 2 day, at si Ate Eden. Napansin nyo? Sasabihin mo, mga 40 plus, mga inurungan na ng regla to, tingnan nyo naman, di ba? They are fresh in the Lord. Amen. At nakatipid tayo. Di ba, praise God? Ako natutuwa ako pag nakikita ko silang nananahi dyan. Isipin mo yon, ang laki na mura natin dahil sa mga talents nila. Amen. So mga kapatid ko, serve the Lord with gladness. Ano man ang binigay sa'yo ng Panginoon, huwag kang malulungkot. Huwag mo hangarin ang meron ng iba. Kasi yung binigay sa'yo ni Lord, sa'yo yan. Gamitin mo para sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen. And in Psalm 16 verse 11, ano sabi doon? In His presence is fullness of joy. Bakit tayo nalulungkot pag nasa church? Ayoko sa church. Walang freedom. We are free to jump. Here. We are free to dance, di ba? We are free to cry. We are free to laugh. But we are not free to sing. Amen. Yun lang. Yun ba kinalulungkot nyo? Nasa ba kayo? So mga kapatid ko, napakalaga lagi tayo nagpapalakas sa Panginoon. Amen? Because if we are spiritually strong, no matter how hard it is, or no matter how hard the situation is, we are going to make it. Amen? Kung spiritually strong tayo, kahit gaano kahirap ang kinakaharap natin sa buhay, kaya natin to. Sabihin natin, kaya natin ito. Hindi ka nag-iisa, huwag mong isipin nag-iisa ka. Alam mo mga kapatid na, wala akong kaibigan, wala akong close sa church, hindi ka nag-iisa, lumapit ka lang kasi. Di ba? Minsan di namin alam na meron kang dinaramdam dyan o meron kang pinapasan. Tawagan mo kami para may kasama ka nagpapasan. Ang hirap na nag-iisa, nag-i-struggle, di ba? Kaya nga meron church eh. So enjoy what you're doing and be content to where you're at. Be content. Sabihin mo sa katabi mo, be content. Be content. Content. So if we're spiritually strong, kaya natin ito. Si Lord ang nagpapalakas sa atin. In 2 Samuel chapter 3 verse 1, ang sabi dito, there is a long war between the house of Saul and the house of David. But David grew stronger and stronger, and Saul
weaker and weaker. Bakit kaya si David ay naging stronger and stronger at si Saul ay weaker and weaker? Anong sikreto ni David? Why is David getting stronger and stronger? Hindi lang physical strength ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Hindi lang physical strength. You know why? You know why David is strong? Napag-usapan natin ng nakaraang linggo. Hindi ba? Pinutulan niya ng ulo si Goliath at pinatay niya. Ano lang gamit niya? Hindi ba meron lang siyang sling, 5 makikinis na bato at yung kanyang tungkod? Why is David getting stronger? Ito ang sikreto niya. Binasa ni Sister B kanina. Anong sabi sa Psalms 27 verse 4? One thing I have desired of the Lord, that I will seek. Ano tong one thing na to? That I may dwell in the house of the Lord and to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. One thing I have desired of the Lord. Etong one thing na to, mga kapatid ko, ang pinakamahalaga sa ibang tao, siguro sa ibang mga lalaking babaero, ay babae. Sa inyo, ano yung one thing na pinaka-nais nyo? One thing I desire of the Lord. Pag nagpe-pray tayo kay Lord, Lord, one thing I desire from you. Bigyan mo na po ako ng mapapangasawa. Sis yun ba? One thing I desire of the Lord. Alam mo ba si David, why he grows stronger and stronger? One thing he desires is to behold the beauty of the Lord. Paano mo malalamang maganda isang tao? Titigan mo. Yes. Titigan mo yung katabi mo. Kahit nung unang tingin mo dyan, pangit yan, gumaganda habang yung Yes. Totoo yun. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita mo yung magagandang qualities di ba? Paano natin makikita ang kagandahan ni Lord kung hindi tayo tumititig sa Kanya? Alam mo yon? Every time we pray, para tayo mga bata, magdo-doorbell, ding-dong, tapos mabubuksan na ni Lord ang pinto, nakakarinig na takbo. How can we behold the beauty of the Lord? We must! Magbabad sa presensya ng Panginoon para makita mo kagandahan niya. Maraming tao hindi makita ang kagandahan ng fellowship o ng kagandahan ng worship o ang kagandahan ng paglilingkod kay Lord kasi ayaw tumitig kay Lord. Kung saan-saan tingin ang tingin. Di ba? Tapos ang nakikita pa yung pangit na lumalakad. So, kaya tuloy, hindi niya ma-enjoy ang presence ng Panginoon. To behold the beauty of His temple. So, why David grows stronger? David grows stronger and stronger because God is in his heart. David has a passion for God. David has a heart for God. Ang kaibahan niya kay Saul, sino naman si Saul? Saul is the first king that is chosen, di ba? Pinili si Haring Saul, unang hari, pero he failed. Why? He is envious. Mainggitin. Ano pa? He is jealous. Hindi pa pinipiling hari si David. Pero nung time na napatay ni David si Goliath, hindi na siya pinauwi ni Haring Saul sa bahay niya at pinanatili na niya sa kanyang, di ba? Sa kanyang palasyo. Napamahal yung kanyang anak na si Jonathan. So ano nangyari? David behaved very well in the sight of all people. At kapag nakikipagdigma, di ba? Pagdating niya, umaawit ang mga dancers, ang mga babae. Si David ay bumabantay ng Libo-libo. di ba? Libo-libo mga kaaway, o 10,000 mga kaaway, di ba? Si Saul ay ilan lang? Dandan. Libo-libo lang. Hindi, yung kay David 10,000. Di ba? Yung kay Saul, libo-libo lang. Why? Because David is a worshiper. Hindi siya perfecto. Meron siyang mistake o mistakes. Ano naging pagkakamali niya? Ang pinakamabigat na naging pagkakamali niya ay nung natalo siya ng lust kay Bathsheba. Magandang babae, naliligo sa ilog, pinakuha niya. At sumunod pa doon after that, para hindi matuklasan ng kanyang kasalanan dahil nabuntes, pinapatay si Urias, yung kasama ni Bathsheba. At namatay din ang una nilang anak, di ba? Pero, alam niyo, nagkamali si David. Pero ito tanong, bakit tinagurian siyang a man after God's own heart? Why? Because he is a worshiper. Yes, he commit mistakes, he is not perfect, but he doesn't live in the lifestyle of sin. Iba yung nagkakasala lang o nagkakamali sa namumuhay sa kasalanan.
Noong isang araw, pinagtatalunan yan. Bakit daw si David ay pinagalitan ni Lord sa pagkakasala niya